All is well, living in God's presence. Every time na ikaw pala, na lahat ng bagay, lahat daw po ng bagay sa buhay mo, maayos. Maayos kapag namumuhay ka sa presensya ng Lord. Lahat ba ng bagay na meron sa buhay mo, kasi di mo puro kahirapan, puro disappointment, pero pag nanahan ka pala o namuhay ka sa presensya ng ating Panginoong Yesus, ibig sabihin pa yan lahat maaayos. Amen? Amen po. Kasi minsan, masasabi po natin na all is well, na masasabi po natin na all is well na kapag nasa comfort zone na lang po ba tayo. Di ba tama po? Masasabi mo na okay naman ang lahat kasi nasa comfort zone ka na. Mayroon po ba magsasabi nyo na masasabi mo na all is well kasi nandun ka sa comfort zone mo. Tama po ba? Masasabi mo na all is well kapag nakabayad ka na ng utang. Tama po ba? Yung parang, Lord, okay na kasi nakabayad na ako ng utang. Praise God. Sino ba yung magtataas dito nakabayad siya ng utang? Ay wala, mayaman kayo. Pautangin yung kami para makabayad kami ng utang. Yan. So, doon mo lang ba masasabi na, all is well, Lord. Nakabayad na kami ng utang, Lord. Doon lang po ba natin masasabi na all is well? Na okay ang lahat? Sabi nga, masasabi mong all is well, living in God's presence. Kapag ikaw ay namumuhay o ginagawa mo, ay kumbaga parang nakasakop ka sa presensya ng Lord, kahit anong bagay na mangyari sa buhay mo, masasabi mo, all is well. Amen? Amen po? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus. Minsan ba, masasabi mo lang ba na all is well kapag pumupunta ka na ba sa iba't ibang bansa? Masasabi mo, Lord, okay ang lahat, Lord ah. Pa-road trip lang ako sa ibang bansa. Pa-tour lang ako sa ibang bansa. Yung ba masasabi mo na all is well? Hindi po. Minsan, masasabi mo kasi na all is well. Masasabi mo kasi minsan na all is well na kapag siguro nasabi mo, nakapagtapos na yung pag-aaral anak ko. Tama po ba? Hindi po, di ba? Kahit magtapos ang ating mga anak, hindi mo masasabi na ayos ang lahat. Hindi mo masasabi all is well. Minsan masasabi mo pa kaya na minsan na Lord, all is well. Kapag meron ka bang disappointment. Tatanungin ko po kayo, masasabi mo ba na all is well kapag may disappointment ka na pagdating sa paglilingkod mo, sa buhay mo, o nangyayari sa buhay mo? Minsan nga po sa panahon ng pagod ka na, napapagod ka na, sa mga panahon na minsan nararanasan mo o nahihirapan ka na, napapagod ka na, yung ba yung panahon na masasabi mo na, Lord, all is well pa rin? Hindi po, di ba? Pero alam niyo po, yung po parang ganyan nararanasan natin na pagod ka na, nahihirapan ka na disappointment ka na sa mga bagay na nakikita mo sa kapwa mo, o dito sa church na ito, disappointment ka sa mga bagay na nararanasan mo. Pero alam niyo po, yung pala yung panahon, o yung pala yung time na mararanasan mo ang kapangyarihan at presensya ng ating Panginoong Isus. Amen? Kaya huwag mong dadalhin kung saan-saan. Kung nahihirapan ka, napapagod ka, kumbaga nararanasan mo yung mga bagay na yan, huwag mong dalhin kung saan-saan, dalhin mo sa ating Panginoong Isus. Amen? Sabi mo, dinadala ko sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga po, di ba, ang pagiging Kristiyano daw po ay imposible. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, imposible. Imposible. Bakit? Kasi mahirap, hindi natin kaya. Pero alam niyo po, hindi natin kaya man sa sarili natin, pero dahil mabuti ang Diyos sa iyo, sa atin, at sa ating lahat, kapatid, mabuti ang Diyos, ang lahat ay kakayanin natin dahil posible pagdating sa Lord. Amen? Kaya masasabi natin, Lord, all is well. Lord, all is well. Kahit anong problema, kahit anong disappointment, Lord, all is well pa rin. Ganun po ba tayo mga kapatid? Kahit maraming disappointment dyan sa kapwa mo,
Maraming disappointment dito sa church mo. Maraming disappointment pagdating sa pastor. Masasabi mo pa ba, Lord, all is well pa rin? Parang matahimik po kayo. Magtatanong pa lang po ako. Kasi ito po yung tema ng ating pag-aaralan. Masasabi mo ba na all is well pa rin kahit meron kang disappointment? Sabi po dito, the greatest place to be is not a destination on a map, but a place where God's presence surrounds you, where peace, joy, and fulfillment are found in His nearness. Sabi po dito, ano po ba yung ibig sabihin? Ano po ba yung ibig sabihin yan? Yung greatest place daw po, hindi yung kung saan ka papunta sa lugar. Yung greatest, yung kumbaga yung tinatawag po dito na greatest place, hindi yung papunta ka ng Amerika eh. Hindi yung papunta ka ng Korea eh. Hindi yung papunta ka ng Thailand. Huwag na sa Thailand kasi lumindol na rin. Sa Thailand ba yan? Yung Myanmar? Ayun, sa Thailand, di ba? Hindi mo masasabing greatest place yun eh. Kasi kung hindi mo naman nararanasan yung presensya ng Lord sa lugar na yun, hindi mo masasabing greatest place. Amen? So, alam niyo po, kung di mo mararanasan ang presensya ng Diyos, dapat nandun ka sa lugar kung saan nagpaparanas ang Lord ng kanyang presensya. Amen? Ang akala po kasi ng mga tao, kapag nakapunta ka na sa ibang bansa, akala nila yung kumbaga, pag alam ng mga tao, nakapunta ka na sa ibang bansa, nakakain ka na sa mamahaling restaurant, yung parang yung tipong, yung medium rare ng beef, akala mo talagang all is well na eh. Hindi pala yung kapatid. Amen? Kasi masasabi mo na all is well na kapag ikaw ay nandun sa greatest place na nararanasan mo ang presensya ng ating Panginoon. Amen? So, ano niyo po, naaalala ko po kasi dati nang dumating po sa point na na-disalign yung aking puso. Sino po dito yung dumating sa point na na-disalign yung kanyang puso pagdating sa harapan ng Diyos? Halos lahat po tayo, amen? Dumating yung time na na-disalign ang ating puso pagdating sa Panginoon. So, nawala yung puso ko sa kagalahan, nawala yung puso ko sa paglilingkod sa Panginoon. Halos parang lahat parang nawala. Kasi dumating sa time na dumating sa point na nawala na yung joy, nawala na yung peace, nawala na yung fulfillment. Kumbaga, na-disalign yung aking puso sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Nawala yung kagalahan, nawala yung paglilingkod sa Panginoon. Pero nasabi ko po ba sa Lord, yung time na nangyari yung bagay na yun, nasabi mo ba na ito sa buhay mo na all is well? Na kahit dumating ka ba sa ganung paraan, nawala yung joy mo, nawala yung fulfillment mo, nasabi mo ba na all is well pa rin sa Lord? Di ba hindi po? Amen? Kasi hindi po natin pwede kung saan natin dinadala ang pag-ibig natin sa Lord, yung paglilingkod natin sa Lord, yung peace natin pagdating sa higit sa yung fulfillment natin sa Lord. Hindi mo kasi masasabi na kapunta ka na ibang bansa, nakain mo na yung masasarap na pagkain, mamahaling pagkain, hindi mo masasabi sa Panginoon na nasa presensya ka eh. Amen? So alam niyo po, dapat po talaga nandun tayo sa tinatawag na greatest place ng Panginoon. So natatandaan ko po, konting testimony lang po, na natatandaan ko po ng minsan, isang madaling araw, iyak ako nang iyak sa Lord. Iyak na naman ako eh. Kasi kagabi pa ako talaga tinusok ng Lord yung puso ko dito. Alam mo yung isang madaling araw, gumising ka tapos nagulat ka iyak ka na ng iyak sa Lord. Kung talagang iyak ka na ng iyak sa ating Panginoong Hesus. Tapos isa lang po yung sinasabi ko sa Lord eh. Sabi ko sa Panginoon, Lord, i-restore mo ako. I-restore mo yung puso ko. Sabi ko sa Panginoon, iyak ako ng iyak sa Lord. Sabi ko, Lord, i-restore mo yung puso ko. I-restore mo yung puso ko. Kasi Lord, na-disalign talaga yung puso ko sa iyo, Panginoon. So sa mga bagay na yun,
sabi ko, Lord, i-restore mo ako sa mga bagay na nangyari sa buhay ko, nahirapan ako, Lord, na-disalign yung puso ko, Lord. Sabi ko, Lord, i-restore mo ako. I-restore mo ako, i-restore mo yung puso ko, sabi ko sa Lord. So, ang akala ko po kasi yung problema ko time na yon, akala ko maaayos lahat. Maaayos sa lahat sa kasiyahan, lumabas ka lang, mamasyal ka lang, kainin mo lahat ng gusto mong pagkain na masasarap. Akala ko maayos lahat yung problema, pero hindi. Nandun pa rin yung time na disalign ng puso ko. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, i-restore mo yung puso ko, sabi ko sa Panginoon. So, dumating po kasi yung time na lumabas ako ng Manila. Dati pa po yun, last year pa po. Lumabas ako ng Manila. So, yung time na yun na ako po umiiyak sa Lord, kasi kinabukasan po ako po ay luluwas ng Manila po. So, alam niyo po ba, habang ako'y nandun po sa carpool, doon po sa sasakyan na aking sinakyan po papuntang Manila, alam niyo po ba yung time na nakikinig ka ng preaching, nakikinig ka ng worship, so parang biglang may tinig na nagsabi sa'yo na, alam mo anak, wala ka dapat sa ganitong lugar eh. Alam mo, dapat nandun ka sa lugar na tinatawag na greatest place. Alam mo ba yung lugar na yon? Sabi ng Lord, anak, wala ka dapat yan sa Manila. Dapat nasa mga talim ka, sabi ng Lord. So sabi ko, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tama nga po, Lord. Sigurado po kami, Lord. Pagka sinabi namin sa i-restore mo kami, Lord, unti-unti nire-restore mo kami. So alam niyo po, dumating po yun, dapat kinabukasan pa uwi. Pero yung narinig ko po yung tinig na yun, siguro hapon umuwi na po ako dito sa mga talim. Kasi sabi ng Lord, hindi ka para dyan sa lugar na yan. Hindi yan yung greatest space ko para sa'yo. Ang greatest space ko sa'yo sa mga talim. Sabi ko, yes Lord, susunod lang po ako sa'yo Lord. Sabi ko sa Panginoon na yun. So, ito po, bigla pong nasabi ko na, Lord, all is well. Sa iyo po ba masasabi mong, Lord, all is well, na kahit maraming problema, hirap ka na, nawala yung peace mo, nawala yung joy mo, nawala yung fulfillment mo sa Lord, masasabi mo bang, all is well? Sabihin nga po natin, all is well. All is well. Sabihin mo sa katabi mo, all is well. All is well. Minsan po sa atin kasi bilang isang Kristiyano, minsan hirap sabihin na, okay lang ako. Tama po ba? Okay lang ako, okay ang lahat na bagay-bagay sa buhay ko. Tama po ba? Di ba? Bilang isang Kristiyano, parang ang hirap sabihin na okay lang ako kahit alam mo may problema ka. Masasabi mo, all is well. Yun nga lang, mapagalitan ka ng paskul wala na yung all is well. Tama po ba? Kasi minsan, masasabi natin talaga na hindi tayo okay. Bakit? Kasi maraming disappointment na pinapakita si Satan sa ating buhay. May panahon na parang give up ka na. May panahon na parang bibitaw ka na, aayaw ka na sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. Kaya alam niyo po, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, na kahit dumating ka sa bagay na disappointment na meron ka sa buhay mo o sa paglilikod mo, masasabi mo, Lord, all is well pa rin! Lord, all is well pa rin! Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo, hanggang nabubuhay ka kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, habang nabubuhay ka kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon Jesus sa iyo. Amen? Bakit? God is persistent. Amen? Buhay ang ating Diyos. Amen? Kahit habang nabubuhay ka sa mundong ito, kailanman hindi matatapos ang Diyos sa iyo, kapatid. Kaya masasabi mo, all is well. God is persistent. God is persistent sa ating buhay. Kapag nakita ng ating Panginoong Hesus yung ating puso, o yung pagiging humbleness natin, pagdating sa Lord, yung nagpapatuloy tayo sa Panginoon, yung naniniwala ka na ibibigay ng Diyos yung mga bagay na parang ninanais mo. So alam niyo po ba, ang nagpapatuloy at naniniwala sa Panginoon at nagbibigay ng room sa Diyos, may pag-asa ka pa kapatid. Amen? May pag-asa ka pa kapatid kapag ikaw ay nagbibigay ng room sa Diyos. Yung binibigay mo yung may puno si Kristo sa puso mo,
maraming tao ang fulfillment sa mga bagay na to. Kaya minsan hindi nila masabi na all is well. Number one, sabi po dito, sabi po dyan, career. Diyan po ba natin masasabi na fulfillment po ba tayo? Hindi po eh. Akala ng iba sa career fulfillment na. Pangalawa, sabi dyan, yung relationship. Akala mo pag may relation ka na sa mga bagay, sa kapwa mo o sa asawa mo, akala mo ang dumi fulfillment. Possession. Akala mo yung position mo, akala mo ikaw yung pinaka-CEO, yung parang manager, COC, ganyan. Akala mo, yan ay fulfillment mo, kapatid mo. Akala mo minsan sa achievement. Hindi po, kasi akala na maraming tao sa mga bagay na yan, career, relationship, possession, achievement, akala nila nandyan lahat ang pagiging fulfillment ng isang tao. Lahat ng fulfillment ay nasa Diyos, kapatid. Amen? Lahat ng fulfillment, kahit anong hirap, kahit anong ginawa sa'yo ng kapwa mo, ang fulfillment walang iba kundi sa Panginoon. Kahit na hindi mo binitray ka ng kapwa mo, binitray ka ng mahal mo, binitray ka ng pinakamalapit sa buhay mo, ang fulfillment pa rin natin walang iba kundi sa ating Panginoon. Kahit nasasaktan ka, kapatid, mahahanap mo ang kapahingahan mula kay Kristo. Amen. Mahahanap mo yung presensya mula kay Kristo. Amen? Meron po kasi dito dalawang istorya ng dalawang babae. Dito po tayo mag-aaral sa istorya ng dalawang babae nito na kung paano sila sinamahan sa paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga po sa awit 23 verse 1, sabi nga po dyan, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihimay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan, pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So alam niyo po, sabi po dito ng Diyos, sabi po dyan, ito po na po siya yung ating tagapagligtas. Hindi nagkulang ang ating Panginoong Hesus. Tama po ba? So, ganun po ang ating pananampalataya. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos sa atin, ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus, yung ating taglay, siya yung talagang matatagpuan natin sa ating buhay. Sa kapahingahan, sa joy, matatagpuan mo talaga ang ating. Kaya masasabi mo, Lord, all is well because the peace in your heart. Amen. Amen? Masasabi mo, Lord, all is well dahil nasa iyo ang kapayapaan. Kaya sabi nga po dito sa awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, wala akong katatakutan. Ano po sabi dito? Dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo, ang pamalo, ang aking gabay, at sanggalan. Kaya saan ka matatakot, kapatid? Matatakot ka ba sa mga disappointment na nangyayari sa buhay mo? Hindi po, kasi sabi diyan, wala tayong dapat katatakutan. So ano po ibig sabihin nito? Kahit dumaan ka sa bali, kahit saan pa na dumaan ka sa ikamamatay mo, sabi po dito, wala kang katatakutan. Dumaan ka man sa bali o ikamamatay ng buhay mo, sabi diyan, wala kang dapat katatakutan, kapatid. Amen? Amen po? Marami kasi minsan kinakatakutan ng isang tao eh. Maraming kinakatakutan ang mga tao sa kanilang buhay. Minsan natatakot tayo na masaktan tayo. Tama po ba? Yung takot ka na masaktan ka. Tama po? Sino po dito yung takot na masaktan? So, ibig sabihin, wala po kayong pakiramdam? Ibig sabihin, wala kayong nararamdaman na sakit? Ano po ba yan, Miss Tyro? So, lahat po tayo, minsan yan ang kinakatakutan natin. Bilang isang tao, takot tayong masaktan. Amen? Natatakot tayo na mabitray. Takot ka ba na mabitray? Kung si Jesus nga na-betray. Amen? Kaya pero sabi diyan, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Amen? Kailan na po isang takot ang mga tao sa mga bagay
na inaasahan nila sa buhay na mawala. Pero alam niyo po, isa lang ang sabihin mo sa katabi mo. Wala kang dapat katakutan, kapatid. Sabihin mo sa kanya, ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang ating kalakasan. Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Bakit? Yung istorya ng dalawang babae, ang unang babae natin pag-aaralan, walang iba, kundi si Hagar. Si Hagar. Sabi po dyan, Hagar in the wilderness. Sabi po dyan sa Genesis chapter 16 verse 1 to 5, ating pag-aaralan. So, ito po yung unang babae na ating pag-uusapan natin, na nakilala po natin si Hagar, na siya po yung alipin ni Sarah at ni Abraham. Amen po? Kaya sabi po dito sa Genesis chapter 16, verse 1 to 15, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinakaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai at pinaubayan ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingin ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng pagkahamak ni Hagar sa akin. Alam mo ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinamak ngayong siya'y nagdalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilan ng malapit sa daang patungo sa Hur. Si Hagar alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Sabi ni Hagar, sabi ko daw, verse 8, sabi niya, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon. Ang sagot ni Hagar, sinabi ng anghel, magbalik ka muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal ikay magsisilang Ismael ang kanya'y iyong ipangalan. Sapagat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan, ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na aso ang katulad. Maraming kalaban, kaawin ng lahat, di makikisama sa mga anak. So ito pong time na to, ito pong si Hagar ay siya po ay nasa wilderness. So ibig sabihin yung time na siya nasa wilderness, kinatagpo siya ng anghel ng ating Panginoong Hesus. So minsan sa buhay mo, kapatid, nandun ka sa wilderness ng buhay mo. Nandun ka minsan sa wilderness ng buhay mo, kinatagpo ka ba ng Diyos? Kasi ito si Hagar, yung time na tumakas po siya doon kalasala kay Abraham, ito po si Hagar, ay kinatagpo po siya ng anghel ng Diyos sa gitna ng wilderness ng kanyang buhay. So ikaw, kapatid, kung dumating ka sa bagay ng wilderness ng buhay mo, kapatid, minsan doon ka kakatagpuin ng Diyos. Hindi mo kasi masasabi na all is well eh. Kasi kahit hirap ka na yung pakiramdam mo na parang yung ginamit ka lang, sumunod ka naman, tapos pinalayas ka pa. Yan kasi nararamdaman ni Hagar eh. Kasi sumunod lang naman siya sa sinabi ni Sarah. Ngayon, ginawa niya, parang ginamit siya ni Sarah para magkaanak sila ni Abraham. So, parang yung wilderness ng buhay ni Hagar, yung parang pinalaya siya, so doon sa wilderness o yung hirap ng buhay niya, doon siya kinatagpo ng presensya ng ating Panginoong Hesus. So, sino po dito yung parang nakakaramdam ng ganun? Yung parang minahal mo naman, yung parang binigay mo naman ang lahat, pero binitray ka pa rin. Ouch! Amen? So, diba, dumarating sa buhay ng wilderness natin, pero alam niyo po, kahit nararanasan mo
Mararanasan mo yan kapag sinabi mo, Lord, all is well. Kakatagpuin ka ng ating Panginoon Kristo sa kalagitnaan ng wilderness ng iyong buhay. Kahit hindi mo minahal mo siya. Pero binitray ka pa rin. Masasabi mo, Lord, all is well pa rin. Amen? Ang sakit, di ba? Sabihin natin, ouch. Uy, ibig sabihin, lahat kayo naka-experience mo. Binitray din po ba kayo? May nag-betray din po ba sa inyo? So, sino po dito yung nakakaranas ng nagmahal ka tapos iniwan ka? Ouch lang, no? Yung parang nagmahal ka, iniwan ka, sinaktan ka, pinalayas ka pa. Kasi si Hagar, yun yung ginawa sa kanya eh. Minahal niya si Sarah at si Abraham. Amen? Minahal niya. Pero ano ginawa? Iniwan siya at pinalayas siya. So ikaw kapatid, sa ganun bang wilderness ng buhay mo, nagmahal ka, iniwan ka, pinalayas ka, masasabi mo, Lord, all is well pa rin? Kasi maaari po sabi sa sitwasyon, maaari sa sitwasyon po ngayon na sa sitwasyon siguro ni Hagar, ikaw yun. Maaari sa sitwasyon ni Hagar, baka ikaw yun kapatid. So pakinggan mo kung paano sinamahan ni Yahweh si Hagar. Pero gusto kong sabihin po sa inyo, mahal kayo ng Lord. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka pa rin ng ating Panginoong Jesus. Na kahit dumaan ka sa wilderness ng buhay mo, mahal na mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi doon ka hinanda ng Lord eh. Sa kalagitnaan ng wilderness mo, doon ka kakatagpuin ni Yahweh. Amen? Sa gitna ng wilderness ng iyong buhay, sa gitna ng wilderness ng buhay, doon ka kakatagpuin ni Yahweh. Yun tayo na parang kapag dumarating sa panahon na piling mo walang-wala ka. Sino po dito yung parang piling niya walang-wala siya? Kawawa ka naman. Andiyan ang Diyos. Sino po dito yung sa piling mo walang-wala ka? Yung walang-wala kang mapupuntahan. Kayo naman talaga yun. Di ba si Hagar, yun yung naramdaman niya kasi wala siyang mapuntahan. Kasi pinalaya siya. Sumunod lang naman siya ang sinabi ng kanyang amo. Pero ano ginawa sa kanya? Pinalayas. Iniwan siya. Pero ano niyo ba, dumating ba sa piling ng sa panahon na piling mong wala kang mapupuntahan? Yung parang empty ang lahat. Yung parang piling mo, kinuha na sa'yo ang lahat. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Yung ganong piling, tama po ba? Yung kapag dumarating sa panahon ng ganong piling mo, masasabi mo kapatid, all is well pa rin. Hindi na kayo makabinte. Ngiti-ngiti. Sino sa katabi mo, ngiti-ngiti din. Pero alam niyo po, sa kabila na nangyari kay Hagar ngayon, sa kabila na nangyari kay Hagar ngayon, sumunod siya. Sa kabila na mahal si Hagar, sa kabila na naglingkod si Hagar kay Abraham at kay Sarah, hindi siya pinabayaan ng Amen. Ngayon, masasabi mo ba, Lord, all is well pa rin? Kung katulad ni Hagar yung nangyari sa iyo. Kaya sabi nga po sa Genesis chapter 13, 16 to 13, sabi daw, kaya sinabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya tinawag siya ni Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya tinawag daw po ni Hagar si Yahweh, ikaw ang Diyos na nakakakita. So kapatid, kapag ikaw ay nasa wilderness ng buhay mo, pinalayas ka, binitray ka, sa kabila na nagmahal ka, sa kabila na naglingkod ka, pero nakikita ka ni Yahweh. Kaya sabi nga po dyan ni Hagar, di ba? Sabi niya, talaga bang nakita ko rito ng Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay ka pa rin, kapatid. Amen? Sa gitna ng dami nangyari sa buhay mo, bakit nandiyan ka pa rin, buhay ka? Humihinga ka, nakakatayo ka, nakakagalaw ka, nakakalakad ka. Alam niyo po na nakita ni Hagar,
Kasi nakita niya si Yahweh, sabi niya, talaga ba nakita ako ng Diyos? So ano sabi ni Hagar? Sabi niya, dahil alam niya nakita siya ng Diyos, sabi niya, kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito. Ikaw ang Diyos na nakakakita. So kapatid, ano mang wilderness ng buhay mo, si Yahweh ang nakakakita, kapatid. Dumating ka sa betray man na binitray ka ng kapwa mo. Dumating sa bagay na parang lahat, wala ka na mapuntahan. Tinaboy ka, pinalayas ka. Pero sabi ni Hagar, Yahweh, ikaw ang Diyos na nakakakita. So kapatid, kung nasasaktan ka man, o binibetray ka man, tandaan mo, merong Diyos na nakakakita sa iyo. Nakikita ka ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, nakikita ka ng Panginoong Hesus. Sabihin mo, nakikita ka ng Lord. Kasi minsan, may pagkakataon po kasi na akala natin, hindi tayo nakikita ng ating Panginoong Hesus. Yung ba minsan yung feeling mo? Yung sa gitna ng wilderness mo, yung parang minsan mo, hindi naman ako nakikita ng Lord. Yung ba minsan yung gano'n yung parang pakiramdam mo, kapatid? Hindi mo na ako nakikita ng Lord eh. Tama po ba? Aminin. Kayo naman. Aminin. Di ba? Dumating po kasi sa time na parang akala mo pag may bagay na nangyari sa buhay mo. Feeling mo hindi ka nakikita ng Diyos. Feeling mo parang wala naman Diyos eh. Pero sabi ni Hagar, Yahweh, ikaw ang Diyos na nakakakita. So kapatid, nakikita ka ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos, kapatid. Yung parang minsan yung feeling mo emptiness ka na. Yung feeling mo na parang emptiness ka na maging sa buhay mo. Yung parang gano'n minsan na nakikita mo, yung emptiness na minsan yung sitwasyon ng pamilya mo. Yung parang akala mo, empty na yung nangyayari sa pamilya mo. Pero alam niyo po, sabi po dito, yung nakita po ni Hagar po yan, sabi po dyan, magpatuloy ka lang. Sabi nga po, di ba sa kanya ng anghel, bumalik siya at muling magpasakop. So, ibig sabihin, bumalik si Hagar kay Sarah at Abraham at muli siyang nagpasakop. Sabi sa kanya ng anghel magpatuloy ka lang para masabi ng ni Sarah at ni Abraham na siya talaga ay sinasamahan ni Yahweh. So, alam niyo po sa panahon po natin, magpatuloy ka lang, kapatid, para masabi mo at maniwala ka na i-claim mo, Lord, all is well pa rin. Kasi si Hagar na sabi niya, Lord, all is well pa rin. Kahit pinalayas ako, kahit binitray ako, kahit piling ko wala akong mapuntahan. Pero sabi sa kanya ng anghel, bumalik ka doon sa Panginoon mo at muli kang magpasakop. So, ibig sabihin, sabi ng Lord, magpatuloy sa kapatid. Kapag ikaw ay dumaraan sa wilderness ng buhay mo, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. I-claim mo, all is well. Sabihin mo sa'yo, isigaw mo sa sarili mo, Lord, all is well! Lord, all is well! Kahit ang hirap-hirap, Lord, all is well pa rin! Parang hindi nyo na po masabi kahit ang hirap-hirap. Parang hindi nyo masabi na all is well. Kahit marami sa'yo nagsasabi, di ka na magbabago. Kahit marami nagsasabi sa'yo, hindi ka na magbabago. Wala nang magbabago. Sabihin mo, all is well. All is well! Tama po ba? Amen! Tama po? Amen! Kahit marami nagsasabi sa'yo na hindi na tayo magbabago. Okay lang, kasi hindi naman tayo kinakatagpo ng Diyos. Kahit nasa wilderness ako, okay lang. Pero alam niyo po, nakikita tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ko po sa inyo, sabihin mo lagi na all is well. Kasi kahit nasa wilderness ka, nakikita ka ng ating Panginoon. Kasi bakit? Yan yung pananampalataya mo pagdating sa Lord. Sinasabi mo, yung every time na sinasabi mo, Lord,
all is well kasi alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ito pala yung parang naiiyak ako. Kasi sa gitna ng wilderness ng aking buhay, dumating ako sa disappointment ako. Dumating sa time na na-disalign yung puso ko sa Lord, nawala yung joy, nawala yung peace, nawala yung fulfillment. Pero sabi ng Lord, anak, balik ka. Doon ka sa greatest place ko, balik ka. Sabihin mo, all is well pa rin. Yun pala yung parang doon tayo pinaiiyak ng Lord kasi doon mo mararanasan na nakikita ka ng Diyos. Amen? Kasi hindi natin masasabi na malakas tayo lagi. Dumating sa time na minsan nanghihina tayo. Pero sabi ng Lord, na all is well, balik ka lang. Balik ka lang, balik ka lang. Yun lagi sinasabi ng Lord ko sa atin. So, alam niyo po, makikita natin na hindi tayo pababayaan ng ating process. Kaya sabi mo sa katabi mo na yung presence ni Lord, Yung presence ni Lord, lagi nasa atin. lagi nasa atin. Kasi minsan, akala natin, yung presensya ng Panginoon, hindi natin nakikita. So, alam niyo po, si Hagar nakita yun. Tayo pa kaya na minahal at niligtas ng ating Panginoon Jesus. Alam niyo po minsan, kung bakit hindi natin nararanasan na parang akala mo hindi ka sinasamahan, akala mo hindi ka nakikita ng ating Panginoon Jesus. Kasi na-overwhelm ka sa nararamdaman mo rin. Nararamdaman mo na parang disappointment ka. Nararamdaman mo na parang puro emotion ka. So parang dahil sa bagay na yun, hindi mo nakikita na sinasamahan ka ng ating Panginoon Jesus. Amen? Siguro ang taas kasi ng disappointment mo, kaya hindi mo nakikita na nandyan ang Diyos sa paligid mo. Ulitin ko kapatid, siguro napakataas ng disappointment mo sa buhay kung bakit hindi mo nakikita na nasa harapan mo at kasama mo sa tabi mo ang ating Panginoong Jesus. Siguro dumarating tayo sa time na yon na ang taas ng disappointment natin, kaya akala natin hindi tayo sinasama ng Diyos. Pero alam niyo po, nakikita ka ng Diyos, kapatid. It's take faith. Kailangan manampalataya ka lagi sa Lord. Kailangan lagi kang maniwala na nandiyan ang Lord para sa iyo, kapatid. Para masabi mo, Lord, all is well. Lagi ka nandiyan sa akin, Lord. Kahit ang hirap-hirap, Lord, alam mo, nandiyan ka sa tabi ko, Lord. Nakikita mo ang sitwasyon ko ngayon. Katulad ni Hagar, nakita ni Yahweh ang sitwasyon niya. Siya po ay naglingkod lamang kay Sarah at kay Abraham. Pero nakita ni Yahweh ang kanyang puso niya. Kaya ang sabi niya, Lord, all is well. Nakikita mo ako, Lord. Kahit ang hirap ng kalagayan ko, Lord, all is well pa rin. Amen? Amen. Masasabi mo minsan, Lord, Lord, all is well, kahit ba nakikita mo nalulugi na yung negosyo mo. Masasabi mo ba na, Lord, all is well, kahit ba dumarating yung problema sa buhay mo. Yung parang sunod-sunod yung bigat, o sunod-sunod na mabibigat na dumarating ang problema sa buhay mo. Masasabi mo ba, Lord, all is well pa rin? Yung nga lang sabihin sa'yo ng pastor mo, mag-akay ka, wala ka na sa mood. Yung nga lang sabihin sa'yo ng pastor mo, kailangan ganito gawin mo maglingkod sa Lord. Minsan nga, magtatampo ka na eh. Hindi mo masabi na all is well. Tama po ba? Kasi minsan dumating sa buhay natin, sobrang bigat ang dumating sa ating buhay. Kaya akala natin hindi tayo sinasamahan ng Diyos. So alam niyo po kapatid, naintindihan po ito ni Hagar. Naintindihan po ni Hagar po yan. So, ito pong pangyayari na ito. Kaya po siya bumalik kay Abraham, kay Sarah at muli nagpasabog kasi alam niya na nakikita siya ni Yahweh at hindi siya pababayaan. So, hindi ko na po gano'ng i-elaborate yung istorya ni Hagar kasi meron po tayo mas pag-aaralan natin o mas natin didikdikin yung ating pag-aaralan dito sa pangalawang babae na sinamahan ng Diyos. So, alam niyo po, kahit anong bigat ng problema natin sa buhay, dapat tayo pa rin na isibihin natin sa Lord na Lord, all is well. Na alam mo na itong si Hagar, alam niya na sinamahan siya ni Yahweh. Kaya ang pangako ni Yahweh, pinangawakan niya na si Ismael yung kanyang anak, diba? Sabi niya, magpapalain ng Diyos. So, hindi na po siya gano'y elaborate. So, alam niyo po, ang gusto lang po
tinatawag lang ng Lord sa atin, kahit sa gitna ng wilderness mo sa buhay, kailangan nandun pa rin yung pagtitiwala mo sa Lord, nakikita ka ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi nga po, di ba, even in life's darkest valley, God's presence is the light that dispels fear, the comfort that sustains us, and His guiding hands that lead us safely through every trial. Na kahit ang hirap-hirap, na kahit magulo, laging parang may laging may nagpapalala sa'yo, o parang laging may nagpapaalala sa'yo na parang kahit ang hirap-hirap, na kahit parang ang gulo-gulo, pero may nagpapaalala sa'yo na nandyan yung presence ng Lord sa buhay mo. Amen? Na kahit alam mong napaka-imposible, pero laging magpapaalala sa'yo na lagi nandyan ang presence ng ating Panginoong Jesus. So, yung pag-aaral natin pangalawang babae, dito po tayo talaga kukuha ng ating todong pag-aaralan. Yung pangalawang unang babae na sinamahan sila sa paglilingkod nila na hindi Yahweh. So, una si Hagar. So, itong pangalawa, the Shunammite woman. Sabi ko, maliis din. Kulang na ng Amen? The Shunammite woman. So sabi po sa 2 King, chapter 4, verse 8 to 37, minsan si Eliseo pumunta sa Shunem, may isang mayamang babae roon at siya inaanayang kumain sa kanila. Sino po nakakakilala sa babaeng Shunammite? Alam niyo po ba yung kwento ng babaeng Shunammite? Ano po yung kwento ng babaeng Shunammite? Yung grabe ginawa niya. Sige po, kung talagang alam niyo. So, yun lang po ba? Na alam nyo, na binuhay lang ni Eliseo, yung kanyang anak. Ano ba yung ginawa ng babae ito kung bakit siya sinamahan ng todo ng ating Panginoon? Inalagaan niya yung lingkod ng Diyos. Nalagaan niyo po ba yung lingkod ng Diyos? So, di po tayo, sige, huwag tayong maghaka-haka. So, ating pong basahin. Sabi po dito, minsan si Eliseo pumunta sa Shunem, may isang mayamang babae roon at siya inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Ano po sabi? Pakibasa nga po ng malakas, verse 8. Minsan si Eliseo pumunta sa Shunem. May isang mayamang babae roon at siya inaniyang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Kapag ang lingkod ba ng Diyos ay pumunta sa tahanan nyo, inaanyayahan niyo po bang kumain? Amen? Kapag po ba pumunta ang lingkod ng Diyos, o si Pastor sa inyong tahanan, pagpatuloy po natin. Sabi po dito, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Ayaw po ba, nabigyan niya na po ba ng room si Pastor sa inyong tahanan? Makikita niyo po kung ano ibig sabihin ng room. May konekta po sa ating buhay ito. Kung ano ibig sabihin ng room. So, basahin po ulit. Saan po tayo? Verse 10. Bakit din natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, ilawan. Nabigyan niyo po ba ng higaan ang inyong pastor? Nabigyan niyo po ba ng mesa ang inyong pastor? Nabigyan niyo po ba ng upuan at ilawan ang inyong pastor? Isang araw, bumalik na roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katuluyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag na nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sabi po dito, tinawag po siya, itong babae na to, na Sunamita, binigyan niya ng room o tutuluyan yung lingkod. Sabi niya, ramdam ko na isa siyang banal na lingkod ng Diyos. Binigyan niya ng ilawan, ng lamesa, ng higaan, ng upuan. Kayo po ba? Pag pumunta po ba si Pastor sa tahanan, nabigyan niya po ba ng room? Akala niya po yung room talaga. So, dito po tayo. So, yun ang
pinagpatayo po niya binigyan niya ng room, si Eliseo. Kasi alam niyo po, marahil siguro itong babae na ito, marahil wala siyang kailangan. Kasi sabi po diyan, mayaman tong babae na ito. So siguro kung titignan natin, wala siyang kailangan talaga kasi mayaman siya. Marami siyang property, wala siya sigurong utang. Tama po ba? Wala siya sigurong utang na kumbaga nasabi sa buhay siya ay nakakaangat sa buhay. Marahil siguro kapatid, nakakaangat naman tayo sa buhay. Amen? Pero alam niyo po na parang nasa atin po kasi ang lahat. Kumbaga parang tingin mo, wala ka ng kailangan. So kasi itong babae ito, tingin niya, wala na siyang kailangan eh. So si Eliseo, kapag pumunta sa kanilang tahanan, doon sa Sunem, lagi niyang dinadaanan itong mag-asawang ito. Lagi silang ini-invite papunta doon sa tahanan ng babae. May hinahanda lagi para sa kanila. So alam niyo po, sa puso ng babae nito, alam niya na si Eliseo ay lingkod ng Diyos. So kaya tuwing pumunta si Eliseo sa Sunem, lagi niyang ini-invite ang lingkod ng Diyos nito. Kasi sa puso niya, alam niya at ramdam niya na si Eliseo ay lingkod ng Diyos. Kaya naman siguro bilang nakakaangat itong babae na ito, kasi wala siyang pangangailangan, so gumawa siya ng room sa rooftop dun sa kanyang tahanan. Yung parang tuwing dadaan tong lingkod ng Diyos na ito na si Eliseo, ito'y pinagsisilbihan niya, pinapakain niya ito, ito'y nagtayo siya ng room doon sa doon sa bahay nila. Kaya parang kapag dumating si Eliseo, ay merong pahingahan, merong patuluyan, merong matutuluyan si Eliseo. So tayo po ba, kapag dumadalaw po ba yung ating pastor sa ating, kung dumadalaw po ba yung lingkod ng Diyos, o dumadalaw ba sa ating bahay ang lingkod ng Diyos o si pastor, hinahanda niyo po ba siya ng room? Nagbibigay po ba kayo ng room? Amen po ba? Amen. Amen. Di nyo nga alam kung ano yung room eh. So, handa ito ibigay ng babae. Nagbigay siya ng room doon kay Eliseo para pag eto na yung napupunta sa Eliseo, may matutulugan si Eliseo. Kasi bakit? Bakit ginawa ito ng babaeng Sunamita? Bakit na parang naramdaman niya na ito ay talagang banal na lingkod ng Diyos? Bakit na parang ginawa niya, pinagpatayo niya ng room doon sa rooftop niya? Kasi bakit? Ino-honor niya ang lingkod ng Diyos. Amen. Amen? Ganon din dapat tayo sa Lord. Dapat habang buhay ka, kapatid, ino-honor mo rin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Ang tanong ko lang po sa oras nito, may space pa ba si Lord sa puso mo? May space pa ba si Lord sa puso mo, kapatid? Meron bang room si Lord sa puso mo? Yun yung room na ipinagpatayo na Sunamita kay Eliseo. Yung meron siyang puso na binigay niya ng room si Jesus sa kanyang buhay. Amen. Amen? Amen? Kasi kung tatanungin po tayo mo tanungin niyo yung katabi. May space pa ba si Lord sa puso mo? Meron bang room si Lord sa puso mo? O baka punong-puno na lang yan, kapatid, ng iba't ibang gamit. Baka punong-puno na lang yan ng mga iba't ibang bagay sa buhay mo, kapatid. Baka wala ng room si Jesus. Baka punong-puno na yan ng mga bagay na puro masakit. Baka yung puso mo ay punong-puno na ng galit. Baka ang puso mo ay punong-puno na ng mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya kung bakit wala ng room si Jesus sa puso mo, kapatid. Alam niyo po, kung tatanungin niyo po ang inyong katabi, kung tatanungin niyo po siya ulit, meron pa ba? Ano bang meron? Ano bang meron, kapatid? Kasi alam niyo po, lahat po tayo may 24 hours. Amen? Hindi 7-Eleven Lahat po tayo may 24 hours. May buhay ka, kapatid. May hininga ka. Amen? Lahat tayo ay meron yan. May 24 hours ka na humihinga. May 24 hours ka, 24 hours na meron bubuhay ka.
space sa puso mo. Kasi ito yung ginawa ng Sunamita. Itong ginawa ng Sunamita to at itong mag-asawang Sunamita to, ibinigay nila lahat ang kaya nilang ibigay pagdating kay Eliseo. Sabi nga po sa verse 13, sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo pinasasalamatan natin ang paggawa niya ng tutuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin na siyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae, itong si Mamita ito siguro marahil wala siyang problema, marahil wala po siyang kailangan, na kahit anong kailangan siguro wala po siya kasi mayaman nga po itong babae si Mamita nito. Pero ano niya po ginawa niya para sa lingkod ng Diyos? Yung tanong po ngayon, na meron pa bang space ang Diyos sa puso mo? Binigyan mo ba ng room si Jesus sa puso mo? Kasi ito yung ginawa ng babae sa Sunamita. Binigyan ng room si Eliseo. Kaya ba gumawa itong babae nito ng room para lang ba sa buhay niya? Hindi po eh. Gumawa ng room yung babae sa Sunamita para sa Lord. Para merong space si Jesus sa kanyang buhay. Para ba kumilos lang ba ang Diyos kung bakit nagbigay siya ng room doon kay Eliseo? Hindi po eh. Binigyan ba tayo ng Lord? Binibigyan po ba tayo ng Lord ng space sa puso natin? O nagbibigay ka ba ng space pagdating sa buhay mo, pagdating sa Lord? Minsan po kasi ang Diyos po na hindi nakakakilos sa buhay natin kasi minsan ang buhay po natin ay punong-puno ng pagdududa. Kung minsan hindi nakakakilos ang Diyos sa buhay mo kasi minsan ang buhay natin ay punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng confusion. Tama po ba? Punong-puno ng bitterness. Amen? Punong-puno ng parang wala lang. Diba? Kaya hindi makakilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kasi punong-puno ka. Punong-puno ng confusion yung puso mo. Punong-puno ng bitterness ang puso mo. Kung bakit di ka makapagbigay ng room sa puso mo para kay Jesus. Amen? Walang room ang Diyos sa puso mo, kapatid, kapag punong-puno ka ng mga bagay nito. Kasi walang room, kapag walang room, walang forgiveness. Amen? Kapag walang room si Jesus sa puso mo, sabi nga po, walang forgiveness. Sabihin mo, kapag walang room si Jesus sa puso mo, Kapag walang room si Jesus sa puso mo, walang forgiveness. walang forgiveness. Wala kang room para, bakit? Para walang second chance? Huwag ganun, kapatid. Amen? Amen. Amen po. So, kailangan kapag ikaw pala ay nagbigay ng room kay Jesus, so, ibig sabihin, mapagpatawad ka. So, ibig sabihin, kapatid, na pagpatawad, pinatawad mo na ba yung nagalit mo? Pinatawad mo na ba yung nag-betray sa'yo? Pinatawad mo na ba yung nananakit sa'yo, kapatid? Amen? Sabi nga po dyan, walang room si Jesus kapag ikaw ay walang forgiveness. So, kailangan, bilang ikaw ay may room kay Jesus, kailangan laging may second chance. Amen? Para, kumbaga, kahit nahihirapan ka, kumbaga, kahit mahirap na mangyari sa buhay mo, yung parang, kahit minsan masakit, pero kailangan mo mag-forgiveness. Amen? So, kailangan laging may space si Jesus sa buhay mo, kapatid. Baka minsan, busy ka lang, kaya minsan, walang space si Jesus. Baka minsan, pagod ka lang sa nangyayari sa buhay mo, o sa trabaho mo, kung bakit parang walang space si Jesus sa buhay mo. O kumbaga, walang room si Jesus sa puso mo. Pero alam niyo po, masasabi mong Lord is well, na kahit pagod ka, pagod ako sa church, ang dami kong ginawa, ang dami kong ministry na ginampanan, nakakapagod, pero Lord, all is well pa rin. Ganon po ba? O Lord, ayoko na, nakakapagod na. Lord, puro disappointment na lang, Lord. Ayoko na, nakakapagod na. Lord, lahat ng kasama ko sa church, lahat ng kasama ko sa ministry, puro disappointment. Masasabi ba, Lord, all is well pa rin? Minsan nasasaktan ka. Minsan ayaw mo nang maglingkod sa Lord. Minsan dahil sa sobrang sakit, ayaw mo nang maglingkod. Pero sabi ng Lord, anak, mag-participate ka pa rin. Amen. Amen? Amen. Kahit ganun nangyayari, mag-participate ka pa rin.
kahit pressure ka na, kahit disappointment ka na sa katabi mo, disappointment ka na sa pastor mo, disappointment ka na sa akin, sabi ng Lord, magpatuloy ka, Lord is well pa rin. Amen? Sabi ng Lord, mag-participate, mag-ikot ka pa rin. Bakit? Hindi nakabase ang Lord sa ginagawa mo. Hindi nakabase ang Lord sa ginagawa ng kapwa mo. Nakabase ang Lord sa puso. Amen? Diyan nakabase ang Diyos. Kaya sabi nga po, magpatuloy ka. Amen? Sabihin mo sa'yo, madaling magpatuloy ka, kapatid. Sumunod ka lang sa Panginoon at magpatuloy ka. Higit sa lahat, magbigay ka ng room sa Panginoon. Para sa mga tao naman na disappointment sa iyo, magbigay ka ng room sa puso. Forgiveness. Sino sa katabi, forgiveness. Hindi ka mo mata sa mata. Ngipin sa ngipin. O kaya kung sino yung kagalit mo, sabihin mo, forgiveness. So, ibig sabihin, kaaway niya yung katabi niyo. Ay, hindi. So, ibig sabihin niya, magbigay ka ng room about forgiveness pagdating sa ating kapwa. Amen? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, make a room. Sino po dito yung excited sa fulfillment ni Lord? Sabi po dito, pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Sabi sa 15, tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo, kaya bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay meron ka ng anak na lalaki, kakanungin. So sabi po dito ng babae, sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Kasi matanda na nga po itong babae itong sunamitan na ito eh. Kaya sabi niya, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Bakit ganun yung sagot ng babae? Kung tatanungin po kayo, halimbawa, kung tatanungin po kayo kung i-bless ka ngayon ng Diyos, ano po sasabihin niyo? Gusto niyo lumigtas Sabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. So ang tanong, kung i-bless ka sa oras na ito, ano ang sagot mo sa Diyos? Thank you, Lord. Siyempre, pwede mo ba sabihin lang, wag na Lord huwag mo na akong magpalain, Lord Hindi naman ganun sasabihin natin, amen? Kasi sasabihin mo, Lord, thank you, Lord, sa pagpapala. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Pero sabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po rin niyo akong paasahin. Bakit? Kasi kung bibigyan ka ngayon ng pagpapala, dapat you make a room for me. Dapat kung bibigyan ka ng Diyos ng pagpapala, merong room si Jesus para sa iyo. Amen? Amen po? Di ba sasabihin natin, sasabihin mo, wag na. Hindi naman. Ang peki mo naman kapatid, pag sinabi mo, pinagpala ka ngayon, sabihin mo, wag na Lord ayoko na pagpapala mo. Peki ka kapatid kapag gano'n. Siyempre sabihin mo, thank you Lord! Salamat Lord! Amen? Amen po? Pero bakit itong babae sunamitan ito? Sabi niya, huwag nila po akong paasahin. Ano kaya maaaring siguro kontento na siguro itong babae ito kasi mayaman nga po siya. Siguro pwedeng sabihin niya na, Lord, all is well. Buhay pa naman ako, Lord. Lord, all is well. Kasi nakikita mo naman ako, Lord. Maaaring yung pwede niya sabihin niya, pero minsan, ganun tayo eh. Yung parang minsan na parang sa paglilingkod, okay naman ako. Okay naman ako sa ministry ko. Okay naman ako. Okay naman ako. Pero alam niyo po, kapag tayo po ay tumatay sa harapan ng Diyos, dapat laging may room. Amen? Dapat laging may room tayo pagdating sa harapan ng Panginoong Jesus. Kasi alam niyo po, ang Diyos ay sobrang dami na ibinibigay ng pagpapala. Pero alam niyo po, siguro sa panahon po natin, itong babaeng sunamitan na ito, okay na siguro yung kanyang
kalagayan, marami na siya sigurong pera, marami na siya siguro siyang kailangan sa buhay. Pero alam niyo po, parang sa sobrang dami ng disappointment, parang ayaw na nating umasa. Parang to sigurong babae na to, siguro ang dami niyang pera, ang dami niyang property, pero ang dami niyang disappointment. Kaya siguro sinabi niya, huwag na po niyo akong paasahin. Parang ayaw niya nang umasa. Parang minsan ganun tayo. Tama po ba? Yung parang minsan, Lord, ayoko na, Lord. Hindi mo na ako naniniwala. Hindi mo naman ako i-bless, Lord. Huwag mo na ako paasahin. Siguro ganun siguro itong babae ito, marami siyang disappointment. Pero alam niyo po, para sa sobrang tagal nating naglilingkod sa Panginoon, ang daming problema, ang daming disappointment. Pero alam niyo po, kahit punong-puno ka ng disappointment sa paglilingkod mo, dapat napansin niyo yung pinaglagyan ng babae sa room. Yung mapansin mo yung pinaglagyan ng babaeng Sunamita, saan siya naglagay ng room? Sa room. Tama po ba? Amen. So, ibig sabihin, baka yung disappointment niya ay napakataas na. So, minsan ganun tayo sa buhay natin, kapatid. Siguro, sobrang daming taas-taas na ng disappointment mo. Kaya sinasabi mo, huwag mo na akong paasahin. Alam niyo po, sa paglilingkod natin sa buhay, sa sobrang taas ng disappointment natin, pero hindi dapat nawawala ang puso natin sa Lord. Hindi nawawala ang room natin pagdating sa Panginoon. Pero alam niyo po, kahit may disappointment ka, hindi mo dapat, hindi mo maa-avoid yung disappointment eh. Tama po ba? Sa dami ng disappointment mo, hindi mo maa-avoid yung disappointment sa buhay mo. Kaya dapat ipadil mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, sa dami ng disappointment mo, Sa dami ng disappointment mo, hindi mo maa-avoid ang disappointment. hindi mo maaboy ang disappointment. Kaya ipadil mo yan. Kaya ipahin mo na. Deal or no deal? Deal or no deal? Sabi dito, di ba? Hindi mo maa-avoid ang disappointment. Pero sabi, dapat ipadil mo yan. Deal or no deal? Deal or no deal? Kasi bakit? Pwede ka kasing naglilingkod at pwede kang naniniwala sa Panginoon, pero ang dami mong disappointment. Tama po ba? Yung kahit pwede kang maglingkod, naniniwala ka sa Diyos, pero ang dami mong disappointment. E ba alam niyo po kapatid, marami tayong nare-receive pagdating sa Panginoon. Ibinigay po yan sa atin ng Panginoon. Kasi minsan, yung disappointment na yan natin, yan yung minsan nagiging dahilan para mahadlangan tayo sa blessing ng Lord. Tama po ba? Yung disappointment mo sa buhay, yan ang nagiging dahilan para ikaw ay mahadlangan ng blessing ng ating Panginoong Jesus. Amen? So minsan sinasabi mo, Lord, ayoko na. Lord, ayoko na umasa, Lord. Disappoint na ako, Lord. Lord, ayoko na. Pero alam niyo po yung babaeng Sunamita na to, binigay niya sa Diyos yung kanyang room. Hindi siya humingi, pero binigyan siya ng Diyos. Tama po ba? Hindi siya humingi, kaya sabi niya, huwag niyo na akong paasahin, pero binigyan siya ng Diyos. Naniniwala siguro itong babaeng Sunamita na ito, na kahit matagal na yung kanyang pinagpipray, ibinibigay pa rin ng Lord kapag siya ay nagpatuloy at nagbigay ng room kay Jesus. So kapatid, kahit dekada na ang pinagpray mo, kahit sobrang tagal na, lumuluhod ka, umiiyak ka sa Lord, kahit gano'ng katagal yan, ang pinagpipray mo sa Panginoon. Pero alam niyo po, ibibigay yan ng Diyos kapag nakita ng Diyos na meron siyang room sa puso niya. Amen? Amen? Kahit ilang taon yan, ibibigay ng Lord yan sa tamang panahon. Pagdating ng panahon, ibibigay ng Lord yan basta meron kang room sa buhay mo. Meron kang room para kay Jesus. Kasi kapag walang room, hindi mo sa Diyos sa buhay mo. Pwede disappointment ka, pero wala kang binibigay ng room sa Lord, wala rin mangyayari. Amen? Kaya minsan, puro reklamo ka na lang. Puro reklamo ka na lang sa ministry. Puro mali na lang nakikita mo sa leader mo. Puro mali na lang nakikita mo kay Sister Mary Ann. Puro mali na lang nakikita mo kay Sister Mary. Puro mali na lahat na nakikita mo sa kapwa mo. Kasi sobrang taas ng disappointment mo. Pero alam niyo po, kahit gano'ng katagal yan, pag mayroon si Jesus sa buhay mo,
Ibibigay ng Lord yan. Sabi nga po, make room para sa Lord. Amen? Kaya dapat yung mga disappointment na yan, tanggalin na natin yan. Kasi siguro itong tsunamita na ito, sobrang taas sa kanyang disappointment. Kaya sabi po dito, you cannot avoid disappointment. May pag-asa ka pa, kapatid eh. Amen? Open mo yung heart mo sa Lord. Sabi, you cannot avoid disappointment. Pero alam mo, may pag-asa ka pa sa Lord kung bubuksan mo ang puso mo sa Lord. Sabi nga po, ang lahat ng taong may room para sa Diyos, may pag-asa pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Bakit kaya kasi kapag walang room tayo sa Panginoon, bakit walang pag-asa? Sabi po yan, ang lahat ng taong may room na para sa Diyos, may pag-asa pa. Tama po ba? Kaya sabihin sa katabi mo, may pag-asa ka pa, kapatid. Kasi itong babaeng sinamitang ito, pakiramdam niya, wala na siyang pag-asa. Pero dahil gumawa siya ng room, merong pag-asa pa pala, kapatid. Binigyan niya si Lord ng room. Magpatuloy siya na dito dahil doon. Bagamat marami siyang disappointment sa kanyang buhay, pero sagot ng pa rin ng Panginoon sa kanya, magpatuloy ka. Sabi, ang lahat ng taong may room para sa Diyos, may pag-asa. So, kung sasagutin pa rin po tayo ng ating Lord, may pag-asa pa. May bukas pa. Pag-asa pala yun. Pag-asa o asa? Huwag asa, pag-asa para sa Diyos. Amen? Sana magpatuloy ka pa rin kahit punong-puno ka ng disappointment. Uulitin ko po, magpatuloy ka pa rin. Sumunod ka pa rin. Kahit punong-puno ng disappointment ang puso mo, kahit marami kang nakikitang mali sa leader mo, kahit marami kang nakikita kay Sister Mary Ann, magpatuloy ka pa rin sa paglilingkod kapag ikaw ay nagbubukas ng puso mo pagdating sa harapan ng Diyos. Isang araw, ibibigay din yan ng Lord sa iyo, kapatid. Minsan yung sumong-sumong ka na, di ba? Ibibigat ka na, pero minsan iyak ka na lang kasi hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano ang gagawin, pero sabi ng Lord, magpatuloy ka. Sumunod ka lang. Kahit anong taas ang disappointment mo, sumunod ka lang. Pero minsan magugulat ka, yung hindi mo inaasahan, yun ang ibinibigay ng Diyos. Tama po ba? Ano ba po sila? Pinagtitripan ba ako? Yung pinagpipray ko, hindi niya ibinibigay sa puntaan na. Pero hindi mo naman pinagpipray, bakit binigay niya? Ganon po ba tayo? Kasi alam niyo po, masasabi mo, Lord is well. Okay lang ang lahat, kundi man maibigay ng Lord, all is well. Magpapatuloy pa rin ako sa Lord. Magpapatuloy pa rin ako at susunod pa rin ako sa Panginoon. Kahit punong-puno ng disappointment kasi merong room si Jesus sa puso ko. Kasi mas higit ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo, kapatid. Sabi mo sa katabi, mas higit ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo, kapatid. Basta mahalaga, may room si Jesus sa puso mo. Magpatuloy ka lang, ako na yun. Magpatuloy ka lang, kapatid. Basta mayroong room si Jesus sa buhay mo. Magpatuloy ka lang, sabi nga po, miracle only happen when you respond to what you heard from God. From God, sabi mo dyan, ang miracle daw po, dito yan mangyayari kapag naririnig mo lang. Tama po ba? Mangyayari lang po yan kapag ikaw ay merong responsiveness. Amen? Mangyayari lang daw po kayo ang miracle sa buhay mo kapag ikaw daw pala ay merong responsiveness na nangyayari sa buhay mo. Makikita mo ang himala ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, response lang. Di mo response lang. Huwag kang sumimangot. Huwag kang maghalit. Sabi mo, response lang ang puso mo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan na po natin ang ating Panginoong Jesus. Kahit anong marinig mo, make a room para kay Jesus. Kahit anong disappointment mo, make a room para kay Jesus. Amen? Kasi kahit nahihirapan ka magpatawad, sino po ito nahihirapan magpatawad? Mahirap naman po talaga, lalo talaga kung sinaktan ka.
Parang lahat po kayo sinaktan kasi hindi kayo nakapagtaas ng kamay. Sino po dito yung parang hirap na hirap magpatawad? Wala. Lahat po pala kayo mga babae. Lord, ako lang po pala nahihirapan magpatawad. Kasi ito lang naman po. Kung sabihin natin sa buhay natin, mahirap naman po talaga, lalo na kung merong masakit na ginawa sa'yo. Amen. Pero alam niyo po, dahil meron kang room para kay Jesus, handa mo ibigay yung forgiveness. Amen? So, ito yung magpapabago sa sistema ng puso mo. Ito yung magpapabago para sa'yo pagdating sa mundo ito. Make a room para kay God. Make a room para may pag-asa. Amen? Minsan parang sarado na tayo, parang minsan ayaw na natin. Kasi minsan parang ayaw mo na kasi disappointment ka na eh. Marami ka naman na suggestion, pero bakit hindi nila nakikita? Parang ayaw ko na, give up ka na. Pero sabi ng Lord, all is well. Okay ang lahat. Magpatuloy ka lang at sumunod ka sa akin. Amen? Yun yung ginawa ng babae. Amen po? So sabi ko dyan, when you don't have what you really want, then God is what you really need. So kung wala ka ng bagay na gusto mo, ang kailangan mo ang Panginoon. Kung wala ka ng mga bagay na gusto mo sa buhay mo, ang kailangan mo ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord. Hindi mo kailangan ng boyfriend. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan ng milyong-milyong pera. Hindi mo kailangan ng pera. Pero yes, kailangan natin to eh. Kailangan natin yung pera, hindi yung boyfriend. Kasi kung saan po. Yes, kailangan natin yung pera, pero alam niyo po, hindi naman ganun karami. Lord, okay lang kahit sapat-sapat lang. Okay lang, Lord, kahit kumain kami 3 beses sa isang araw. Minsan na, hindi na 3 beses sa isang araw kinakain natin. Ilang beses pa, hanggang sa mabunsol ka pa. Pero alam niyo po, ang kailangan po natin, laging mayroon si Jesus sa buhay natin. Amen? Kahit nalulungkot ka, pero totoo yan. Kahit disappointment ka, totoo yan. Pero kailangan laging may room si Jesus sa buhay mo. Amen po? So yan ang kailangan po natin. Kaya sabi ko sa verse 17, ngunit dumating ang araw na nagliya ang Sunamita, at tulad ang sinabi ni Jose, nanganak siya at isang lalaki nakalipas halos 1 taon mula nang sabihin ito kaya at lumaki ang bata at isang araw sumunod sa kanyang ama kasama ang ibang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata at masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit ang magtanghali namatay ang bata. Isang verse lang, namatay na agad yung bata. Minsan may mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, pero minsan binabawi rin sa atin ng Lord. Kaya siguro sabi ng babae doon sa taas ng disappointment niya, huwag mo na ako paasahin. Pero alam niyo po minsan, sino po dito minsan binawian na ni Lord? Yung binigay ng Lord, tapos biglang binawi ulit ng Lord. Sino po dito yung parang binawian ka na ng Lord? Wala po. So, ibig sabihin, walang binawi ang Lord sa inyo. Ayan po. Praise God. So, minsan, may binibigay ang Diyos po sa atin, pero minsan, binabawi dito ng Lord. Minsan para sasabihin, Lord, bakit gano'n? Pinag-pray ko na lang last year, nanalangin ako sa iyo, Lord, binigay mo. Tapos, etong year na to, Lord, 2025, pinawi mo ka agad. Lord, parang may bago ba? Parang gano'n. So, alam niyo po, siguro binabawi man ng Lord po yan sa atin. Kasi pinatataas niya lang yung pananampalataya mo. Binigay man ng Diyos yan sa'yo at binawi ka agad yan ng Diyos sa'yo. Ang gusto ng Lord, pataasin pa ang pananampalataya mo sa Kanya. Ang masasabi ng Lord, all is well pa rin. Kahit minsan may babawiin ng Diyos sa'yo. Kahit minsan may papagaling ng Diyos sa'yo. Darating ang panahon, ibibigay niya ang blessing. Amen? Bawiin man agad ng Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, bawiin man agad ng Lord. Bawiin man agad ng Lord. All is well pa rin, Lord. All is well pa rin. Kasi si Lord ang nakakaalam. Tama po ba? Amen. Minsan pinag-pray naman natin, bakit ganun? Yung parang, puro disappointment na lang. Pero sabi na Lord, magtiwala ka sa akin. Kasi ito yung ginawa ng babae sa Sunamita. Sa sobrang taas ng disappointment niya, ibinigay yung kanyang anak at namatay din kaagad ang kanyang anak. Pero alam niyo po,
binigay man sa kanya yun at ibinawi rin po yun. Pero alam niyo po, binigay sa kanya at namatay po yung bata. Pero alam po, nagtiwala itong babaeng tsunami at sabi niya, all is well. Isipin mo, namatay yung kanyang anak. Pero sabi niya, all is well. Kasi sabi po dito sa 21, ang bangkay ay pinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Dinala niya sa room yung bata. Saan niya nilagay yung room ni Eliseo? Sa room. Saan niya dinala yung bata? Sa room. Saan niya nilagay yung room ni Jesus? Saan niya nilagay yung room ni Eliseo? Sa room. So yung kanyang anak na namatay, dinala niya sa room. Tama po ba? Dinala niya sa room yung bata kasi nandun lahat yung disappointment ng babaeng sinamitan ito. Hindi lahat ng disappointment sa buhay mo ay akala mo hindi ka na matutulungan ng Diyos at hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Pero alam niyo po, ginawa ng babae, dinagay niya. Dinala niya sa room kung saan yung Diyos ang gagawa ng miracle sa buhay ng kanyang anak. Kasi bakit? Yung room niya, nasa room, nasa pinakamataas, nasa langit, yung puso niya pagdating sa Lord. Kaya dinala niya sa room ng kanyang anak. Alam niya na doon mag-miracle siya. Amen? Kung saan ang Diyos ay gagawa ng miracle. Pero minsan sa atin, pag sobrang disappointment na natin, dumarating na tayo na nagbabackslide na tayo. Huwag mo nang dalhin sa pag-inom-inom. Huwag mo nang dalhin sa pag-imo-emotion ng kapatid. Huwag mo nang dalhin sa mga problema. Huwag mo nang hanapin sa ibang tao ang comfort zone. Ang hanapin mo sa Panginoon lamang. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ihanda ang isang asong masasakyan. Isang asong masasakyan ko, papunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Kahit hindi daw araw, pero sabi niya, ihanda mo yung aking sasakyang asno. Kahit hindi ko siya makausap, kailangan ako pupunta doon. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel na kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi ito kay Gehazi, dumarating ang tsunamita. Salubungin mo, kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kamustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Tinanong ni Gehazi ang babae, kamusta ka? Pero ang sagot ng babae, mabuti po, eto po yung that time na namatay ang kanyang anak. Pero sabi sa kanya ni Gehazi, kamusta ka? Sagot ng babae, mabuti po. Amen? Yun ang sagot ng babae, masasabi niya na kahit patay ang kanyang anak, sinabi niya, mabuti po. Tama po ba? Amen po ba? Kaya mo ba sabihin sa Lord na, okay lang ako, Lord. Kahit tanungin ka ba kahit tanungin ka, kamustahin ka, kamusta ka na, brother? Kamusta ka na, sister? Kaya mo ba sabihin na all is well? Kung sakali ganyan yung nangyayari sa buhay mo. Pero yung babaeng ito, sabi niya all is well, sabi niya, mabuti po, sabi niya. Kaya sabi niya sa Lord, all is well pa rin kahit tinanong siya. Kahit siguro tayo walang pera, walang pambili ng bigas, sabi mo pa rin sa Lord, all is well. Sabi po dyan ng babae, all is well, she said, sabi po dyan ng babae. Ito po yung sinagot ng babae, all is well, nagpapakita ito ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi patay na yung kanyang anak eh, tama po ba? Pero ang sagot niya, okay lang naman. Okay lang po ako, pero dahil sa pananampalataya ng babae nito, ang sagot niya, okay lang po ako. So kapatid, kapag may maraming disappointment sa buhay mo, o meron na wala, sabihin mo pa rin sa Lord, okay ako Lord, all is well pa rin. Dapat ganun din po tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Kahit anong pagdaanan mo, all is well. Sabi nga po, all is well because of God's presence, promise. Sabi po diyan, all is well because of God's presence and promise. Okay lang ang lahat kasi nandiyan naman yung presensya ng Lord. Tama po ba?
na kahit taas ang disappointment mo, pero nandyan ang presence ng Lord, all is well pa rin. Kaya si Hagar, dun sa wilderness na yon, yung sa wilderness na yon, kaya yung pinagdadaanan ni Hagar na yon, sabi niya, all is well. Hanggang mayroon ka para sa Diyos, all is well pa rin. All is well kasi may pangako ang Panginoon sa iyo, kapatid. Amen. Amen? Kung ano man yung ginagawa mo, ano man yung disappointment mo, all is well pa rin kasi may pangako ang Diyos sa ating buhay. Maniwala ka doon, kapatid, sabihin mo, maniwala ka, kapatid, all is well pa rin. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, all is well pa rin kasi yun ang kapamaraanan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Baka siguro kaya ito yung kaparaanan ng Diyos, baka dito ka lalayan. Baka dito ka magpapatawad. Sabi nga po, paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae, hinawakan ng mga paa ni Eliseo, itinulak sa nang palayo ni Gehazi ang babae. Ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang pinapaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkol at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkol sa mukha ng bata. Sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. At hanggang buhay ka, hindi ako aalis na hindi ka kasama. Sabi ng babae kay Eliseo, pagkatapos sinabi na lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantalang nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita, ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkol ni Eliseo. Ngunit walang palatandaan ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya, sinalubong si Eliseo, sinabi niya, hindi pa nagigising ang bata. Nagpatuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos itinapat niya ang bibig at mata sa bangkay. Ang kanyang bibig, mata, unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahid ng 7 beses saka idinilat ang mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok nito sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo pagkatapos kinuha ng kanyang anak, dinala sa kanyang silid. Kung titignan po natin, kakaiba ang kapamaraanan ng Diyos kung paano nabuhay yung bata. Tama po ba? Kasi minsan, hindi natin alam kung ano ang paraan ng Lord sa buhay po natin. Kasi parang ang weird. Tama po? Parang ang weird naman ng kapamaraanan kung paano nabuhay yung bata. Pero hindi po minsan, hindi natin alam kung anong kapamaraanan ng Diyos kung bakit gumaling yung bata. Minsan sa buhay natin, hindi natin alam kung anong kapamaraan ng Diyos, pero doon pala tayo makakalaya. At doon pala tayo lalakas. Doon tayo, kumbaga, makakapag-forgiveness, makakapag-forgive, para makakapagpatawad sa ating kapwa. So, alam niyo po, ang babaeng Sunamita ito, hindi niya maintindihan yung sitwasyon niya, pero naiintindihan siya ng ating Panginoong Jesus. So, alam niyo po, sabi nga po sa Hari, 2 Hari, sabi niya, sinabi ni Eliseo, eto na po yung time na nabuhay po yung bata. Sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, umalis kayo dito at maglibang bayan sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon. Sumunod naman ang babae at sinabi ng propeta, umalis sila ng kanyang pamilya at nirahan sa lupin ni Eliseo sa loob ng 7 taon. Bibilisan ko na lang po, kumbaga, pakinggan nila lang po. Alam niyo po ba yung babaeng Sunamitang ito, yung babaeng Sunamita to, mayaman po siya at marami po siyang property. That time, pero sabi po doon, sabi sa kanya, umalis siya kasi magkakaroon daw po ng taggutom doon sa kanilang lugar. So ano po ginawa ng babae nito? Siya po ay nagpatuloy at sumunod po sa kanyang pinasabi po sa kanya. So alam niyo po, sabi dito, pagkalipas ng 7 taon sa shortcutting ko na lang po, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi at ang likod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. Nang isinalaysay ni Gehazi, yung ginawa ni Eliseo nang nabubuhay pa si Eliseo, doon sa ginawa sa anak ng babaeng Sunamita. So sabi ko doon, nang isinalaysay ni Gehazi ang tungkol sa pagkabuhay na sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay
namin Eliseo, pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, "Mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo." Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinabi ni Gehazi at sinabi niya totoo nga, kaya ang hari totoo nga. Kaya ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito, "Gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis hanggang sa araw na ito." Kasi bakit mo ginawa mo? Bakit binalik sa kanya? Sabi po dito, kapag sumunod ka sa Lord, imumultiply yung mga nawala sa iyo, kapatid. Amen? Kasi imumultiply ni Lord lahat ng kalakasan mo. Imumultiply ni Lord lahat yung bagay na nawala sa iyo. Kasi ang gusto ni Lord, sumunod ka lang at magpatuloy ka lang, kapatid, para sa Panginoon. Hindi ka mapapahamak. Amen? Ano po ba yung ginawa ng babaeng sunamitan ito? Ano yung ginawa ng babaeng sunamitan ito? Kung bakit pinagpala siya ng Lord? Perceive, receive, conceive, proceed. Una, nag-perceive siya. Pinerceive siya na may lingkod ng Diyos. Nag-receive siya. Nag-conceive siya at nag-proceed siya. Alam niyo po sa buhay po natin, kailangan nating sumunod lang sa Lord. Kapag sumunod ka sa Lord at nagpatuloy ka, kahit napakataas ang disappointment mo, sabi ng Lord, sumunod ka lang at magpatuloy, imumultiply ko yung mga bagay na nawala sa buhay mo. Kasi minsan may mga bagay na hindi tayo kayang iwanan. Pero itong babae na to, nang sinabi na taggutom, may darating na taggutom na 7 taon sa kanilang lugar, kung hindi ito sumunod at hindi nagpatuloy ang babae, mamamatay sila. Pero iniwan niya yung bagay, lahat ng kayamanan niya sa lugar niya. So minsan, kapatid, merong pinaiiwanan ng Lord sa atin na hindi natin maiwanan. Hindi tayo sumusunod at hindi tayo nagpapatuloy. Kung gusto mong i-multiply ng Lord ang pagpapala mo, kapatid, sumunod ka at magpatuloy sa ating Panginoong Hesus. Sige po, tayo may tumayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. So kasi dapat po laging mayroon si Jesus sa puso mo. Yung ginawa ng babaeng sunamitang ito, sumunod lang siya. Ano mang pinag-utos ng Lord sa kanya, sinabi, iwanan mo. So kapatid, sa gabi ito, merong pinaiiwanan ng Diyos sa buhay mo. Na alam ng Diyos na dito ka mapapahamak. Pero gusto ng Lord, gusto niya meron kang iwanan. Doon sa bagay na iiwanan mo, gusto na Lord, sumunod ka at magpatuloy ka. Hindi ko man alam kung ano naman ang iyong puso. Hindi ko man alam kung ano yung mga bagay na disappointment mo sa buhay mo. Hindi ko man alam kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo. Hindi ko man alam ano ba yung bagay na pinaiiwan ng Lord sa iyo at gusto ng Lord sa iyo, sumunod ka at magpatuloy ka. So kapatid, ikaw lang ang nakakaalam niyan. Bigyan mo ng room si Jesus sa puso mo. Make me a room of Jesus. Bigyan mo ng room si Jesus sa puso mo. Kung may pinaiiwan ng Diyos sa iyo, iwanan mo yan dahil alam nang itapapahamak mo yan. Kung may pinaiiwanan ng Diyos sa iyo, sumunod ka at magpatuloy ka sa ating Panginoong Hesus. Kahit napakabigat, kahit napakahirap, iwanan mo yan. Sumunod ka at magpatuloy ka sa ating Panginoong Hesus. Kausapin mo ang Diyos ngayon sa gabing ito.
namin, Lord. All is well pa rin, Panginoong Jesus. Lord, anumang bagay na pinaiiwan mo, anumang bagay na pinabibitawan mo sa amin, Lord. Alam namin, Lord, na kapag sumunod kami at nagpatuloy kami sa iyo, Lord, i-multiply mo yan, Panginoong Jesus. So, kapatid, anuman ang itinalak ng Diyos sa puso mo, anumang bagay na pinaiiwanan niya sa iyo, iwanan mo yan dahil yan ang magpapahamak sa iyo, kapatid. Ang gusto ng Lord, once na iwanan mo yung bagay na pinaiiwanan sa iyo ng Diyos, ang gusto niya, sumunod ka lang at magpatuloy ka sa ating Panginoong Jesus. Pasalamatan mo ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Mabigat pa ng sitwasyon. Magpapatuloy kami sa iyo, Panginoon. Lord, lahat ng bigat-bigat. Kahit ang sakit-sakit, Lord. Susunod kami sa iyo at magpapatuloy kami sa iyo, Panginoon. Kahit anong panahon, Lord. Mabigat man yung maging sitwasyon namin, Panginoon. Magtitiwala pa rin kami sa iyo, Panginoon. Pasalamatan mo, Lord! Hanggang ngayon, buhay ka pa rin! Hanggang ngayon, tahimik ka pa rin! Hanggang ngayon, may lakas ka pa rin! Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. Lord, kahit napakahirap, kahit napakabigat ang sitwasyon namin, Panginoong Isus, kahit mga anong panahon, Lord, na maging sitwasyon namin, Lord, susunod at magpapatuloy pa rin kami sa iyo, Panginoon. Lord, all is well pa rin, Lord. Kahit napakasakit, kahit ang hirap iwanan, kahit ang hirap at ang bigat-bigat, Panginoon. Sobrang disappointment na kami, Panginoon. Lord, all is well pa rin, Lord. Lahat kami, Lord, ay magpapatuloy at susunod sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa mga salita na patuloy na bibigyan ng lakas sa amin, Lord. Salamat, Lord, na itinusok mo ito at itinalak mo sa aming puso. Lord, wala kami ibang gagawin, Lord, kundi nagbibigay kami ng room para sa iyo, Lord. Lord, room para sa iyo, Lord, may space ka sa puso namin, Lord. Bibigyan ka namin ng room para sa aming puso, Lord. Salamat ang marami sa iyo, Panginoon. Hindi mo lang po alam, Lord, yung kanilang pinagdadaanan, Lord. Ngunit alam ko, Lord, meron kang gagawin, Lord. Hindi ko man po alam, Lord, kung ano yung pinaiiwan mo sa kanila at pinabibitawan mo sa kanila. Hindi ko man alam, Lord, kung ano yung binawi mo sa kanila. Ngunit, Lord, all is well pa rin, Panginoon. At alam namin, Lord, na kapag kami sumunod sa iyo at nagpapuri sa iyo, Lord, i-multiply mo yung bagay na nawala sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa oras na, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord, sapagkat ikaw yung aming Diyos na buhay at patuloy nagmamahal sa amin, Lord. Lord, salamat sa kabila, Lord, na hindi namin alam ang kapamaraanan mo para Panginoon. Ngunit nandiyan ka pa rin para kami i-guide, Panginoon. Hindi namin alam kung anong bagay na kapamaraanan mo, Panginoon, sa amin, Lord. Kung bakit, Lord, tumataas ang aming disappointment. Pero, Lord, alam namin, Lord, dahil kasama namin ang presence mo, alam namin ang pangako mo, Panginoon. Lord, masasabi namin, Lord, all is well pa rin, Panginoon. Maayos pa rin ang lahat, Panginoon. Salamat ang marami sa iyo sa gabi nito. Sa bawat pag-uwi namin, Lord, magunin kami ng iyo, Panginoon mo. At Lord, higit sa lahat, Lord, dala-dala namin ang presence at pangako na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Lord, sa gabi nito. Hayaan mo, Lord, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas at papulit pa sa salamat. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen.